guys, it's me again, Simply Rana. So for today's video guys, ang pag-uusapan natin dito, ito ay tungkol sa limited of originality of content. Ano nga ba ito at ano ang mga klaseng content na naging dahilan na kung bakit ito po ay tayo ay nagkakaroon ng issue na ganito na nagiging limited originality yung content natin, no? So, ayun, sinearch ko guys, inalam ko at ito nga yun siya. Ito basahin ko lang saglit, no? So, bigyan ko kayo ng ideya kung ano yung mga klaseng content guys, no? Na dapat nating iwasan na gawin dito sa pagre-reels or di kaya'y sa in-stream ads na ating mga ina-upload, no? So, ito yun siya guys. Limited originality. Content violates our limited originality policy if your page or profile had no role in creating and does not meaningfully alter its source. Pages or profiles that do not meaningfully enhance and add value to the content they post will be unable to monetize and will receive less distribution on Facebook. Yung mga content na ginagawa natin na walang value sa mga viewers, ito ay maaaring hindi ma-monetize. At yun nga rin is hindi rin siya recommendable ni Facebook, no? Kung inyong mapapansin guys, pag ang mga video natin na parang walang laman ba, kumbaga walang content, no? Yung mga video na ginagawa natin, ito po ay kukurampot yung views kasi ito rin yung dahilan na ito po ay hindi siya engaging, kumbaga is walang story, no? Walang laman yung video, kumbaga is napakasimple lang na walang makukuha na impormasyon ang ating mga viewer. Kaya ito po ay less distribution, meaning hindi po siya na i-recommend ni Meta sa mga viewer natin. Kaya tayo nagkakaroon ng kukonting views. Merong tatlong major behavior, no, that can lead to limited originality flags for your page or profile, no? So, ang una dito ay limited editorialization. A page or profile posts videos that the page or profile did not film or produce with minor but not meaningful enhancements like voiceover, commentary, graphics, or creative editing that do not add value, no? Example of minor enhancements include, no, meme bars, logos, background music, changing video speed, adding subtitle transcripts in the same language as the audio language, describing what happens in the video with no additional information. So, ito yun siya guys. Kumbaga, ito yung mga klase ng content na yung kinukuha ninyo, like kunyari, top fan badge, no, dito kay Facebook, magbibigay si Facebook dito ng notification na, yun nga, pwede mo siyang pasalamatan, no, ang iyong or i-recognize ang iyong mga top fan, no? Tapos yun, i-post mo yan or di kaya yung itong momentum, no, na yung performance mo na naging maganda yung performance mo this week, di ba? Pinopost ninyo yan sa inyong mga timeline with 3 seconds or 4 seconds lamang, no? Ito yung mga klase ng content guys na unang-una hindi kayo nakikita sa video, hindi kayo nagsasalita doon sa video, walang value dito, no? Kasi pinost lang ninyo, shinare lang ninyo ito, no, na yun nga is ito yung inyong performance, no, na yun nga is na-recognize ni Facebook. So ito po guys na klase ng mga content na iwasan ninyo kasi walang naibigay na information or value sa ating mga viewer. Kasi pag nakita, example, pag nakita ng viewer na eto nga, okay, so anong gagawin ng viewer? Okay, kasi ikaw na-recognize ka ni Meta. So ano naman sa manunood, no? Ano naman yung sa kanila, di ba? Ito yung ano ni Facebook, yung gusto ni Facebook na ang pagiging content creator ay magiging isang creative. Kasi nga, para makapagbigay tayo ng kasiyahan, makapagbigay tayo ng information, education, inspiring, motivation, yung mga ganitong klase na mga video, no, na gustong i-deliver ni Meta sa kanyang mga viewer, no, sa kanyang mga users para ito po ay
magstay at mag-enjoy dito sa kanyang platform ang mga users. So kaya pinupush tayo ni Facebook na binibigyan niya tayo nitong mga rising creator, no, na mga title, binibigyan niya tayo ng recognition para tayo po ay ma-motivate, no, sa paggawa ng quality and engaging na mga content para ito po ay mabigyan natin ng kasiyahan ang ating mga viewer, ang ating mga follower, mga fan, yung ganon. So pag ito guys, ito yung mga klase ng content na kumuha lang kayo ng picture, dinagdagan lang ninyo ng music, dinagdagan lang ninyo ng text background, no, ano yung text, no, dyan sa picture na yan. Kaya nga bawal yung static image. Yun siya, isa rin yun siya. Kasi yun yung prohibited content, isa sa prohibited content dito sa pagre-reels. At yun yung static image na nilagyan nyo lang ng text, nilagyan ng music. Iyan po ay less editorialization din yun siya nabibilong, no? Ito po ay walang value sa manonood. Ang isa pa dito is dapat pinaka-importante dito guys na nakikita kayo sa video. Kung hindi man yung tipo na video nandito, nakaupo ka, tapos eto nagsasalita, like katulad sa ginawa ko ngayon, pwede kayo mag-film ng isang video, no, clip. Tapos, ayun nga is i-voice over ninyo. I-describe ninyo kung anong ginagawa ninyo or maggawa kayo ng story, no? Lagyan ninyo ng istorya ang buong video para mag-enjoy at ma-engage ang inyong mga viewer. Ito po ay may kabuluhan. So ayan po yun siya dapat guys. Next dito is aggregating. A page or profile compiles and posts videos from multiple pages. Profiles or third-party content creators. Example, no? Curating content from multiple sources without meaningful enhancements. Or compiling videos together without meaningful enhancements. Yun lang bang nagkuha tayo ng mga video clip, no, sa iba? Tayo po ay kumbaga kinumpay lang natin ito. Wala tayong ginawa masyado dito, no? At nilagyan lang natin ng music. Sali itong remix din. Pwede din ito siyang mahuhulog sa limited originality of content kung puro remix ang content mo. Tayo po ay mas more naman na like kunyari nag-upload tayo ng mga original content natin at tapos nagre-remix tayo. Yan po ay wala namang problema, no? Kasi mas more naman yung ina-upload natin na original content natin kaysa sa itong remix. Pero pag ang content mo lang sa buong account mo is puro remix, ito po ay mahuhulog din sa limited originality of content. Lalong-lalo na ikaw po ay hindi nagre-react, hindi nagsasalita dyan sa camera, no? Or sa video na yan. Kumbaga is, in-stitch mo lang yung video, no? Kumbaga is, nanood ka lang sa kanya, nag-smile-smile ka lang dyan, walang voice over, no? Kumbaga is wala kang reaction sa video na yan. So, yan din po ay pwede siyang belong sa limited originality of content. Ang next dito, pangatlo, ito yung pinaka dito, no? Duplicative content. A page or profile post content that already exists on Facebook that the page or profile has no meaningful role in creating. Meaning, ito po yung mga pagdodoble na pag-upload. Kaya nga, pinagbabawal tayo na once nag-upload na tayo ng video dito sa ating, let's say, sa page, no? Hindi na yan siya pwede i-upload ulit na the same video kasi ang isa magiging unoriginal content na yun siya. So, ito yun siya guys. Bawal tayo mag-upload ng the same content. Pwede tayong mag-upload ng isang video, pwede tayong makagawa ng dalawang content. Kaya isang long form, kuha lang tayo ng highlights, yung the best part lang ng video, pwede nating gawing reels. Ayan po ay walang problema, no? Pero pag ang buong video, 100% na the same talaga yung video, yung isang video na in-upload mo dyan ay magiging unoriginal na siya. Or di kaya pwede kang magkaroon ng violations, ma-flag ang content mo, no? Or di kaya dito, ang issue, limited originality of content. Kaya iwasan natin ang pag-upload ng the same videos guys sa isang account. Or di kaya
iwasan din ang pag-upload ng the same video sa page at saka sa profile mo, no? Kasi ang isang account doon is magkakaproblema siya. Once na ito po ay na-publish na, so dapat isang beses lang natin ito i-post sa ating account. At kaya nga pinagbabawal tayo na kumuha ng video ng iba kasi publish na yun siya, guys. And at the same time, i-post mo pa sa iyong account. So, yun po ay magkakaroon ka ng violation. Bawal na tayo mag-upload ng video na na-upload na dito sa Facebook. Kasi magkakaroon tayo ng problema. Sa ninyo ang mga ganitong klase ng content na itong mga notification na galing kay Facebook tapos sinishare natin sa ating mga timeline. Rin yung pinagbabawal dito ay yung mga GIF, no? Yun yung pinagbabawal din na i-post kasi nga wala siyang value din. So ito yung mga klase ng content na iwasan natin, guys, kasi ito talaga ang magkakaproblema talaga yung account ninyo. Kasi yung iba, meron akong isang follower, no, na yun nga is nagkaroon siya nitong issue, and at the same time sabi niya nabura niya naman sa tingin niya na ito po ay nagiging flag content, no, and at the same time mag-isang buwan na, so hindi niya alam kung alin yung content ang nagkaroon ng violation. Chinek ko yung account. Ito, guys, ang mga nangyayari na which is ito talaga is belong dito sa limited original of content na klase ng mga video niya yung kanyang ina-upload, no? So, yun lamang, guys, at sana itong video na ito ay nakapagbigay information sa inyo at kaalaman para ma-aware kayo dito sa paggawa ng ganitong klase ng mga content. Kasi, guys, pag ito po ay nagkaroon kayo ng limited originality of content na issue, violation, and at the same time itong flag content, no? Kasi pag nag-flag content ka na, guys, lalong-lalo na pag monetize na yung account mo, ikaw po ay magkakaroon ng demonetization, no? So, hanggang sa yung account mo is magiging at risk na. So, yun, guys. So, iwasan ninyo yan. So, pakishare ng video natin, guys, para malaman din ng iba, no? Para aware din sila. At salamat sa inyong panonood, guys. So, please don't forget to follow me, Simply Rona, for more tips, more information, no? More informative videos, and more tutorial. Thank you for watching and see you in my next video. Bye!